malawak na kalsada, samahan mo pa ng preskong hangin na may magandang view na kagaya nito. Ilan lamang ito sa aming naging experience sa pagbiyahe papuntang Baler at Dingalan, Aurora. Binaybay namin ang napakalawak na probinsya ng Nueva Ecija at sa episode na ito, ibabahagi namin sa inyo ang ilan sa mga lugar na aming napuntahan. Isa na nga dito, ang Bato Peri sa bayan ng Laur. At di rin namin pinalagpas na magpakuha ng litrato sa Gabaldon Welcome Art na matatagpuan naman sa Gabaldon, Dingalan Road. Nasaksihan din namin ang ganda ng dagat at hampas ng mga alon sa Dingalan, Aurora. At nag-stay nga kami sa RSF Beach Resort. Di rin namin pinalagpas na mapuntahan ang butas na bato, pati na rin ang Pacific View Deck. Isa ito sa mga must na puntahan pag nagawi ka ng Dingalan. At sa D2 ng aming ride, Baler, Aurora naman ang aming naging destinasyon. Isa ito sa birthplace ng surfing sa Pilipinas. Nakakamangha ang mga alon, pati na rin ang ganda ng dagat. Sa Iaga Beach Camp nga pala namin napiling magstay dahil na rin sa magandang lokasyon at pagiging affordable nito. Pinuntahan din namin ang Museo de Baler. At finally, ang aming last stop, nag-trekking at tumawid sa ilog na may malinis na tubig para mapuntahan ang isa sa kilalang falls sa San Luis, Aurora, ang Ditumabo Mother Falls. Nagumpisa nga pala ang aming naging biyahe sa aming meetup area dito sa may Pitrong sa Bote. Bali siyam kami magkakasama. Ang ilan sa kanila ay mayroong mga OBR. Dito namin napili na mag-meetup dahil na rin sa accessibility at pabor sa ilan sa ating mga kasama. At finally, at around AM, nag-ride out na kami sa Rojas Boulevard ng aming magiging daan hanggang dumiretso kami puntang Valenzuela at tatagos sa probinsya ng Bulacan. Di ko na nga rin nakuhanan ng video ng aming naging biyahe dito banda sa NCR dahil na din sa halos puro ilaw lang ng mga sasakyan ang makikita mo at para makapag-focus na rin sa pagmamaneho. Ang aming naging unang stopover ay sa Shell Plaridel Bypass. Konting pahinga at bakbak ulit hanggang sa marating namin ang Welcome Art ng Nueva Ecija. Halos 4 AM na nga ito ng umaga. Tumigil lang ng saglit para magkape at magpahinga, magpakuha ng litrato. Siyempre, hintayin lang din namin na maging maliwanag at pagtuloy na rin ulit kami sa aming biyahe. Ilang saglit lang, halos nakita rin namin ang Gapan City Welcome Art. Napakalapit lang din ito sa Welcome Art ng Nueva Ecija. Fast forward, ganito nga pala kami sa may Santa Rosa Bypass. Around 6 AM na ito ng umaga. Kung mapapansin nyo, napakaganda ng sikat ng araw. Isa ito sa magandang daanan dito sa Nueva Ecija kung pupunta ka ng Gabaldon. So kung titingnan mo, super ganda ng view. Ngayon ay alas 6 ng umaga. So kung mapapansin mo na kung ganda yung sikat ng araw, sobrang ganda ng kalsada na to. Palayan. Wow! Hanggang ngayon din mo yung pag-ride sa lugar na to. Una-una, napakaluwag ng kalsada. Ang
sarap na kain. Hindi nakakalisap yung pizza. Pag-ride, mararamdaman mo yung fresh ng hangin. Malamig, view pa lang, hindi ka natalo. Wow. Manalo yung lugar na to. Kanina, lumikulang kami doon sa mga gasoline station. Hindi ko nalataan kung anong pangalan noon. And tatapos ko, diretso din papunta sa may gabay doon. So yung mga kasama natin, nasa likod, kasi ako yung ginawa nila ang spearhead, yung mga guide. So dito daw tayo, sa tarong sa Magsaysay Road. Ito yung sinituro sa atin. So approximately 46 kilometers na yung aming dragyan here para marating yung gabay doon. Welcome out. So yan, kung makikita nyo, sobrang dami pala yan. Sobrang ganda rin ng sikat ng araw. Talagang napaka-bless natin ngayong araw. Dahil una, walang ulan, maganda yung klima, and na-experience natin yung ganitong rides dito sa Nueva Ecija. Punta rin tayo sa may Ecija. Papunta tayo ng Palayan. So, itong way na tinatahak namin ngayon, papunta ito ng Gabaldon, Welcome Art. So, yan. Sobrang solid yung lugar na to. Sobrang ganda ng lugar. Promise. Namamangha ka. Wow. This place is absolutely wow. Ganda. Kita mo yung bundok ngayon sa taas. Napaka-solid. Napakaganda ng view. Grabe ang binigay sa atin ng kaligasan. Sobrang ganda. Sa atin na lang talaga kung paano natin sumaalagahan. Kapatulit para maagigdan pa ng mga sulit na henerasyon. Sobrang ganda nito. Sobrang ganda. So dito ang area na ito, halos wala akong mga bahay. Puro palayan din. Mga patad. Nakalipahan. And mostly, yung mode of transportation dito is motorcycle. Wala akong nakasunodin na dito. So ito, mayroon na sirang kalsada. So, dito medyo marami na residential. Lugar na to. Bahay na. So, nandito na tayo. Welcome to Palayan. Meron din tayo ng concept na Palayan.
Ganda ng bundok. Wow. Time check, 7:01 AM na. So mula doon sa may Nueva Ecija na welcome card, yung boundary ng Bulacan at Nueva Ecija, umalis tayo doon ng around 6:05 yata yun. So nagka-travel na tayo ng almost isang oras na papunta sa may Batalyon welcome card. So nandito tayo sa Laur, Nueva Ecija. So nasa 14 kilometers na lang ang babayin natin para marating yung Gabaldon welcome card. So mga ano na lang yun, nasa 16 minutes. So medyo malapit-lapit lang. Yun yung bundok kami na nakita din namin, parang piniputan lang yata natin yun. Sa ganyan na, no? So, napansin ko dito sa kalsada ng Laur, napakaraming mga mangga na nakatabing sa kalsada. Nadaanan nga tayo doon na laglag na bunga ng mangga. Ito, pangalawa na nakita ko na yan na farm ng dragon fruit. Kaya, nag-ride dito. Itong, so ito, you are leaving Fort Magsaysay Military Reservation. So yung pinasukan kasi natin, sakop yun ng Fort Magsaysay. So ngayon, nasa labas na tayo. So, yun. So, ang pangalan nito sila eh. So, mas ma-appreciate mo lalo ito kung mayroong tanim sa mga palay. So, ngayon kasi nakapag-harvest na sila, mostly makikita mo puro brown sa mountain green dahil na-harvest ng mga palay. But, kung titingnan mo, sobrang ganda, patag, palayan na harvest. So, ito yung problem dito. Napakadaming sira din palang kalsada. Totally, kaya ako nagsinas. Dahil kung hindi nasira yung gulong ng motor mo, pwede ka matemplan or pati yung sa mga manigela. So, kung bubiyay na dito ng gabi, ako, maaari ay iwasan dahil kung hindi mo kabisado yung kalsada, shock. Napapadaan ka dito sa mga siraan. Kalsada, kagaya nito. Sa mga 18 minutes na lang, mararating na natin yung welcome out ng Gabaldon. It's about 16 kilometers mula dito sa pwesto natin. Ginagawa ng kalsada. 16 kilometers pa bago marating yung Gabaldon. Welcome out. So ngayon, hindi pa ganun kainit. Kaya, nag-20 pa lang. So medyo maganda pa yung klima. Lamig pa yung hangin. Hindi pa natin nararamdaman yung init. So ito yung mga magsiwasa natin yung mga pinagkasala. Tulad niya.
Kinakat na biligan ito. Nga pala, unang biyahe natin ito dito sa Nueva Ecija. Sinipupin na kami ng Sigalan Aurora. So ito lang talaga yung way para makarating dito. So it's a nice experience na ma-explore natin yung ibang lugar. Makita yung ganda ng lugar. And ma-experience yung ride ng mga kalsada dito sa Nueva Ecija. And also, para may ibahagi din natin sa ating mga subscribers and followers yung ating adventure. Ito kanila mga lugar na pipuntahan natin. So ito, yung nakalagay, yan, Palayan, Gabaldon. So, tutuon na to. Ibubuko na tayo dito. Papunta dito sa may Gabaldon. Magas muna tayo. Magusan tayo ng gas. Unleaded po. So, diretso na kami. Approximately 10 kilometers mula rito. Mararating na natin yung Gabaldon Welcome Park. So, dito pa lang, nakikita mo na na grabe. Super straight yung kalsada. Natin yun. Kapilit ko si Romel. So, basta si Delta. So, kung apat lang kami na nagwala, and then yung other side, nandun, nakasama sa kabilang dito. Dahil balik kami doon sa may malapit na sa may Santa Rosa. Grabe. So, 7:12 ng umaga, mataas na yung sikat ng araw, mainit, pero malamig yung hangin. Kaya mainit. Nakakamang na ito. Nakakamang na pala yung lugar ng Nueva Ecija. Parang kung riders ka, totally ma-appreciate mo yung ganda ng lugar na no. Or even kahit hindi ka rider, ma-appreciate mo yung ganda ng lugar. Wow! So, itong dinadaanan natin, ito daw ay Tablang Gabaldon Road. So dito medyo may mga tanim na palay na hindi pa kaya na-harvest. So ayun, hindi pa ganun kagulan yung mga tanim. Kaya makikita mo green yung palayan. Kaya katulad niya, may mga manibilit na bagong tanim. Pero yung ibang wala. Grabe. Halos tricycle, motor lang yung nakakasabay natin at nakakasabay. Truck. Mga isip mo yung katulad sa nalagay. So, maghaba. Ang ganda nung ang ganda nung mga pulo. Nagsasalubong sila. And end result na yung kalsada natatakpan, walang init. So
first time, maaaring kami ng kalibig. So, ito, na-urkan proper. And then, kakanan tayo. Kakanan tayo, pupunta sa Gabalgon. So, yung pupunta rito, papuntang Lahore. And then, ito, papuntang Gabalgon. Halos 60 kilometers na lang. Malapit na tayo sa Marcos, ang Gabalgon. So I think naunahan lang ito kasi napaka-straight itong kalsada. Ang ganda. Talagang straight yung kalsada. And sa bandang kanan, kung makapansin nyo, yung mga palayan na yung mga tanim. Kaya yung view. And kung makapansin nyo sa unahan, kitang-kita yung bundok. Ang ganda. Nga pala, nagpa-gas tayo, pina-full tank uli natin. So, yung na-full tank natin doon kanina ay 222. Yun pa lang yung first time nang nagpa-gas tayo kasi umalis din tayo ng bahay, full tank siya. So, mula bahay hanggang dito, yun pa lang yung first time na nagpa-gas tayo. So, 5 kilometers na lang. Mararating na natin yung sikat sa Dinarayo na marker, yung Gabalgon marker. Hindi kompleto yung rides nyo kung hindi kayo nakakapapicture doon sa Gabalgon marker. Grabe, ang lalaki ng mga ano dito. Ang lalaki ng mga akasya. So yan, si Dimol, shout out. Yan, si Romel. Kasama ako ng OPR. So, yan naman si Sam. Kasama ako ng OPR. And si Boston. So yan, apat ka na. Boston, Sam, at saka si Romel. Actually, siyam kami. Hindi nagkahali-hali rin. So, eto na. Eto na yung totoo. Kita. Hindi ko inaasahan na una pala namin madadaanan ay ang Batu Ferry sa bayan ng Laur, Nueva Ecija. Tinigil muna kami dito pansamantala para kumuha ng konting video at syempre mag-picture na din dahil nga pagod na rin kami at aanay namin ang aming mga kasama. Minabuti namin na bumaba at puntahan ang Batu Ferry. Yan tayo dadaan bukas. Yan tayo. Sa nga ito na kalsada Yan ang daan.
sa bandang kanan, papuntang Dingalan, Bayagabaldon. At bandang kaliwa naman ay papuntang Baler, Baya Bungabong Road. At dito rin ang magiging daanan papunta sa may Bato Ferry. Bato Ferry. Bato Ferry pala yan. Yan yung una. Dito ba? Dito, sinalubong na agad kami ni Manong para singilin sa parking. 10 piso lang naman ito. Ano daw parking? 10. Tara. Saan pwede mag-park, kuya? Dito nga, sinabihan kami ni Kuya na pwede namin i-park ang aming mga motor sa tapat ng kubo na aming rerentahan. Para nakikita niyo na rin. Ate, magkano daw ko? Kahit kung maghapon ako yun. Siyempre, dahil di naman kami whole day at magpapahinga lang, kakain at konting picture, nakiusap kami para sa discount. Baka saglit lang kami. Baka mag-picture lang kami. Hindi kami gigigo. At ayun na nga, binigay sa amin ang cottage sa lagang 300. 300. Meron itong malawak na parking at meron na rin mismong tindahan sa mismong ilalim ng tulay. Napakarami ding cottages at isa sa kinamangha ko dito, pare-parehas talaga ang design ng cottages dito. So yun nga pala yung Bato Ferry Bridge. After namin magpahinga, kumain at magpakuha ng litrato sa Bato Ferry, saglit nga lang din, bumiyahe na ulit kami. Papunta naman sa Gabaldon, Welcome Art. Halos napakalapit lang nito sa may Bato Ferry. Kung makikita mo, straight na straight yung kalsada. Sa bandang dulo niyan, merong paliko. Naroon na ang Gabaldon, Welcome Art. At sa bandang kanan, nakikita mo rin ang ilog.
nandun na tayo ngayon sa may kalsada papuntang Gabaldon. So, pumunta na to ng Gabaldon, Bingaling Road. So, ito yung madalas nakikita natin. So, yan, maligayang pagdating. So, ito yung